May panahon at oras para sa bawat layunin sa ilalim ng langit. Habang lahat ng mata ay nakatutok sa mga kaganapan sa Iran, may mga nangyayari rin sa Gaza sa likod ng mga ito habang patuloy na nabubunyag ang moral na pagkabulok ng mga kanluraning NGO at media. May mga natitirang piraso ng palaisipan na ikokonekta ko ngayon para sa inyo. Alam kong nababahala ang lahat sa Iran, pero gaya ng sa totoong buhay pupunta tayo ron mamaya. Uunahin ko munang pag-usapan ang Gaza. May panahon ng pagpunit at pagtahi. Nagbigay si Yossi Fuchs, kalihim ng gabinete ng Israel, ng mahalagang pahayag ngayong linggo tungkol sa susunod na pulisya ng Israel sa Gaza. Nagbigay ang gobyerno ng 60 araw na deadline para magdisarma ang Hamas. Kung hindi, papasok ang IDF para tapusin ang gawain. At hanggat hindi pa nakakamit ang demilitarization, hindi magpapatuloy ang Israel sa anumang pagsisikap ng rekonstruksyon o mga planong voluntaryong relocation. Ang deklarasyong ito ang gabay para malaman ang kasalukuyang kalagayan at susunod na hakbang. Para makatulong na maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon sa Gaza, ang mga militar at estratehikong implikasyon ng bagong yugto na ito, ang luhika sa likod ng kasalukuyang kasunduan at ang mga hamon sa hinaharap, nais kong ibahagi ang isang panayam mula sa Gala, Israel. Nakipag-usap sina radio host Aristad Moore at Shai Goldstein kay Brigadier General Reserva Erez Wiener. Si Wiener, eksperto sa militar at seguridad sa Jerusalem Institute for Strategy and Security, ang nagpapaliwanag nito. Simula pa lang, may 2 landas ang Israel sa Gaza matapos ang ika-7 ng Oktubre. Una, ganap na solusyong militar. Sakupin ang Gaza Strip, magtatag ng pamahalaang militar at akuin ang direktang responsibilidad sa lahat ng usaping sibilyan. Sabi niya, parehong maring tumutol sa opsyong iyon ang dating at kasalukuyang Chief of Staff. Nagbabala sila na magiging napakamahal nito, sobrang komplikado at aabutin ng napakahabang panahon bago maisakatuparan. Nagpasya ang pamunuan ng Israel na huwag pilitin ang IDF sa modelong tinutulan nito at binigyang diin ng IDF ang bigat ng pasaning dulot nito. Dahil dito pinili ng Israel ang pangalawang landas, ang kasalukuyang yugto-yugtong kasunduan. Binibigyang diin ni Wiener na bagamat maraming problema ang kasunduan at hindi ito perpekto, ito na ang pinakamahusay na kasunduan para sa Israel sa kasalukuyang kalagayan. Tinukoy niya ang kasunduan bilang mahigpit na bigayan at kapalit, hindi uusad ang Israel sa susunod na yugto hanggat di natutupad ng Hamas ang mga obligasyon sa kasalukuyan. Sa unang yugto, ibinalik ng Hamas ang lahat ng buhay at patay na bihag. Ayon kay Wiener, tulad natin, hindi talaga siya naniwalang mangyayari iyon. Pero ang presyo ni Trump sa mga tagapamagitan, ang presyur ng militar ng Israel at ang patuloy na pisikal na presensya ng Israel sa malalaking bahagi ng Gaza ay lumikha ng mga kondisyon kung saan naramdaman ng Hamas na napilitan silang sumunod. Susunod ang ikalawang yugto, ayon kay Wiener, ang kritikal na yugto ng pagdidisarma ng Hamas. Tapat siya sa pagsusuri, sabi niya mababa ang tsansa na totoong magdidisarma ang Hamas. Pero hindi niya sinabing imposible ito dahil nga nagulat siya noon sa pagsunod ng Hamas sa unang yugto. Napansin niya na sinusubukan ng Hamas makunwaring tanggapin ang teknokratikong gobyerno. Itinutulak nila ang pagbuo ng bagong puwersa ng pulisya at estrukturang administratibo at sinusubukang kontrolin ang pagbabalik ng mga armas. Ayon kay Wiener, ang trabaho ng Israel kasama ng tinatawag niyang mahusay na kooperasyon sa Estados Unidos ay tiyaking hindi maloloko o malalampasan ng Hamas ang kasunduan. Binibigyang diin din niya na hindi pa nagsisimula ang rekonstruksyon sa kabila ng mga pampublikong pahayag ni Witkoff ilang linggo na ang nakalipas tungkol sa paglipat sa Stage B. Wala pang materyales para sa rekonstruksyon ang nakapasok sa Gaza. Matibay na hinahawakan ng Israel ang linya na iyon. Magsisimula lang ang muling pagtatayo sa mga lugar na lubos ng nalinis at sinigurado ng IDF at mananatiling theoretical ito hanggat wala pang demilitarization. Samantala, iniulat ng Israel News Channel 14 na sa Hilagang Gaza kung saan hindi nakaposisyon ang Israel, nagbabala ang mga opisyal ng seguridad na hindi pa nabubuwag ang underground network ng Hamas. Marami pa ring lagusan ang hindi nagagalaw, lalo na sa gitnang mga kampo ng refugee kung saan nananatili ang kalagayan ng mga ito gaya ng bago ang ika-7 ng Oktubre. Ang pinakanakababahalang pagsusuri ay nakabuo ang Hamas ng mabilis na sistema para muling itayo ang mga lagusan, mas mabilis kaysa sa bilis ng IDF na matukoy at sirain ang mga ito. Habang sinusuri natin ang detalye ng sitwasyon sa Gaza, sinabi ni Pangulong Trump noong linggo na ang mga miyembro ng kanyang bagong tatag na lupon ng kapayapaan ay nangako na maglalaan ng $5 bilyong para sa muling pagtatayo ng Gaza.
maglalaan ng libu-libong tauhan para sa international na puwersa ng pagpapatatag at pulisya sa nasabing teritoryo. Formal na iaanunsyo ang mga pangakong ito sa unang pagpupulong ng Lupon sa Washington sa Huwebes, ayon sa kanya. Ang 2026 JNS International Policy Summit ay gaganapin mula April 15 hanggang 17 sa Waldorf Astoria sa Jerusalem, Israel. Magparehistro na ngayon sa jnssummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV. Iyan ay JNSTV, isang salita, para makakuha ng 20% diskwento sa lahat ng ticket. Inaasahan kong makita kayo dito sa Jerusalem. May panahon para mag-ingat, may panahon para itapon. Hindi tayo nag-iisa sa larangan tulad ng nakikita ninyo, aktibo pa rin ang Hamas. Walang planong tuparin ng Hamas ang kasunduan at hindi sila nagsisisi sa ginawa noong Oktubre 7. Hindi kailangan agad maniwala sa akin. Mismo isang mataas na leader ng Hamas ang nagsabi nito sa panayam sa Norwegian Public Television noong nakaraang linggo. Mahalagang marinig ang sinabi niya dahil ipinapakita nito kung paano at bakit tinitingnan ng Hamas ang hinaharap. Sabi niya, ang susunod na massacre ay tanong ng kailan, hindi kung mangyayari pa. Sa panayam, ipinaliwanag ni Osama Hamdan, mataas na opisyal ng Hamas, ang posisyon ng kanilang grupo. Diretsahan niyang sinabi na walang planong isuko ng Hamas ang armas, umalis sa Gaza o tapusin ang digmaan laban sa Israel. Itinanggi niya ang massacre ng sibilyan noong Oktubre 7, sinisi niya ang Israel sa Nova Festival killings at iginiit na magpapatuloy ang paglaban ng Hamas. Direktang tinanong si Hamdan kung aatakihin muli ng Hamas ang Israel kung magkakaroon ng pagkakataon, hindi siya nag-atubili. Kinumpirma niyang gagawin nila iyon at nangakong magpapatuloy ang labanan kahit iba na ang situation ngayon. Binigyang diin niya na nananatiling mahalagang bahagi ng sambayanang Palestino ang Hamas at gagawin ang lahat para ipagpatuloy ang digmaan sa ngalan nila. Ipinahayag din ni Hamdan na ang 10,000 armadong pulis ng Hamas ay hindi mawawala. Ayon sa Hamas, ang mga puwersang ito ay gagana sa isang tinatawag na Technocraticong Komite na isinisingit ang armadong presensya ng Hamas sa estruktura ng pamahalaan sa Gaza sa hinaharap. Nang tanungin siya kung ano ang kailangan para magdisarma ang Hamas, malinaw ang sagot niya. Magbababa lang ng armas ang Hamas kapag umatras ang Israel sa mga linya noong 1967 kasama ang Jerusalem. Ibigay ang karapatan sa pagbabalik ng lahat ng Palestinian refugees sa buong mundo at tiniyak na hindi na muling gagawa ng aksyong militar ang Israel laban sa kanila. Sa madaling salita, ang katapusan ng Israel na alam natin. Pinakanakabahala ng talakayin ni Hamdan ang mga pangyayari noong ika-7 ng Oktubre, iginiit niyang seryoso na hindi pumatay ng sibilyan ng Hamas at ang massacre ay pahayag lang umano ng Israel. Ito ay sa kabila ng maraming ebidensya, video documentation at mismong kuha ng Hamas. May panahon para manahimik at may panahon para magsalita. Ang pagtanggi ng Hamas na magdisarma at isuko ang kontrol habang kumikilos sa mga pasilidad ng sibilyan ay nagdudulot ng pinsala sa mga sibilyan ng Gaza. Inanunsyo ng Doctors Without Borders na sinuspinde nila ang ilang operation medical sa Nasser Hospital sa Khan Yunis, isa sa natitirang pangunahing ospital sa Gaza. Hindi ito dahil sa pag-atake ng Israel kakulangan ng supply o sobrang dami ng tao. Dahil may mga armadong lalaking nakamaskara na gumagala sa loob ng ospital. Iniulat ng staff at pasyente ng Doctors Without Borders ang pananakot, di makatwirang pag-aresto sa mga pasyente at posibleng paggalaw ng armas sa pasilidad. Hindi ito mga paratang na ginawa ng Israel o mga pahayag na iniharap ng IDF. Ito ang mismong pahayag ng Doctors Without Borders, isang international na NGO na matagal nang tinatakpan ang kalupitan ng Hamas at lantaran namang bumabatikos sa Israel sa digmaan. Ayon sa Doctors Without Borders, nagdulot ng banta sa kaligtasan ng staff at pasyente ang mga armadong lalaki kaya itinigil nila ang ilang serbisyong hindi kritikal. Hindi nila tinukoy ang mga armadong grupo at nananatiling kontrolado ng Hamas ang mga lugar na wala sa ilalim ng Israel. Pero ang Associated Press na nag-ulat tungkol sa pangyayari ay minabuting magpahiwatig ng gusto nilang ipaniwala sa inyo sa pamamagitan ng pagbibigay diin doon. Nagbunga rin ang digmaan ng mga bagong milisya, faction at armadong grupo na ang ilan ay sinuportahan ng Israel sa mga lugar na kontrolado nito. Maliban sa halata, ayon sa staff ng Nasser Hospital, ilang beses nang inatake ng mga armadong grupo at milisya ang pasilidad nitong mga nagdaang buwan kahit may presensya ng Hamas police. Tumakbo ang Hamas bilang tugon. Inanunsyo ng Ministry of Interior na magdadagdag sila ng pulis para tiyakin ang seguridad ng mga ospital na ibig sabihin ay mas maraming armadong Hamas ang nasa loob ng mga pasilidad na ito.
May espesyal na proteksyon ang mga ospital sa international na batas pero nawawala ito kapag ginamit ng mga mandirigma para taguan ng sundalo o armas. Ayon sa Doctors Without Borders, malinaw nilang sinabi na ito ang totoong situation sa lugar. Bumagsak na sistemang medikal at mga armadong grupong nasa ospital. Direktang resulta ng Gaza na hawak pa rin ng mga armadong terorista at Hamas na nagsasabing malayo pa ang katapusan ng digmaan. Lahat ng ito ay nangyayari sa tigil putukan na parang nasa papel lang. Interesante ang AP report dahil nagtatapos ito sa pagbanggit muli sa Ministry of Health ng Gaza na kontrolado ng Hamas. Mga estadistikang nagsasabing hindi bababa sa 72,000 ang namatay na Palestino sa digmaan. At sinisipi ko, ang Ministeryo ng Pamahalaang pinamumunuan ng Hamas ay may detalyadong talaan ng mga nasawi na kadalasang pinagkakatiwalaan ng UN at mga independenteng eksperto. Hindi nito tinutukoy ang paghahati ng sibilyan at militante. Nagpamamaril ang mga militante sa tropa at ayon sa Israel, tugon lang ang kanilang mga atake sa mga ito at iba pang paglabag. May moral na pagpapantay-pantay dito, pagtatakip sa ginawa ng Hamas bilang teroristang grupo at pagbibigay ng kredibilidad sa mga bilang ng nasawi na galing sa mga terorista. Lumilihis na ako, balikan natin ang paksa. Pero hindi lang natatapos ang krisis sa Doctors Without Borders, umaabot ito sa buong ecosystem ng mga NGO na kumikilos sa Gaza. Ngayong linggo, inanunsyo ng Ministry for Diaspora Affairs ng Israel na ititigil ng Oxfam ang operasyon sa Gaza sa Pebrero 2026. Ang Oxfam ay isang samahang itinatag sa Britanya na binubuo ng 21 independenteng NGO na layunin ay bawasan ang pandaigdigang kahirapan. Napakamarangal nila. Dumating ang desisyon matapos ihayag ng CEO ng Oxfam, Dr. Kalima Begum, na pinilit siyang akusahan ng Israel ng genocide kahit walang ebidensya. Nasaksihan niya ang antisemitismo at labis at hindi makatarungang pagtutok sa Israel kumpara sa ibang pandaigdigang krisis. Ito ay pampublikong pahayag na iniharap ng CEO ng Oxfam na siya mismo ay isang Muslim at kritiko ng Israel. Hindi ito isang natatanging kaso. Mas maaga ngayong buwan, inihayag ng Diaspora Ministry ang Doctors Without Borders na nabanggit ko kanina. Magtatapos din ito ng operasyon sa Gaza dahil sa hindi pagsunod sa mga pangunahing patakaran sa pagrerehistro at pagsusuri ng empleyado para maiwasan ang pagpasok ng mga terorista. Ibinunyag din ngayong linggo ni NGO Monitor President Gerald Steinberg ang isang mahalagang bagay. Sa loob ng 20 taon, may ilang NGO na naghanda ng gamitin ang salitang genocide laban sa Israel. Sabi ni Steinberg, ginamit lang nila ang digmaan sa Gaza bilang matagal nang hinihintay na dahilan. Iisa ang pattern ng mga grupong ito, politikal na paninira sa Israel, labis na pagkahumaling dito at ugali na palakasin ang mensahe ng isa't isa hanggang tanggapin itong totoo. Sinabi niyang ang Oxfam ay hindi maliit na kawanggawa kundi isang pandaigdigang aktor sa politika na malaki ang impluwensya sa opinyon ng publiko at diskurso sa UN. Kung ang CEO na mismo ang nagsabi na ginagamit ng mga organisasyon ang salitang genocide bago may ebidensya o legal na pagsusuri, lumilitaw ang seryosong tanong sa kanilang neutrality. Ibinida rin ni Steinberg ang papel ng Doctors Without Borders. Matagal nang may ebidensya ang IDF na ginagamit ng Hamas ang mga ospital bilang panangga militar. Kinumpirma ng mga saksi at video mula sa punong tanggapan ng Hamas na may presensya ang Hamas sa mga pasilidad medikal sa digmaan. Ngayong inamin ng Doctors Without Borders na may armadong mandirigma sa Nasser Hospital, tanong ko, bakit ngayon lang nila sinabi? Bakit hindi noon pa? Ano ang nalaman nila at kailan nila ito nalaman? Ayon kay Steinberg, simple lang ang sagot. Ang paghingi ng Israel ng listahan ng staff mula sa mga NGO para sa security vetting ay nagpapalakas ng transparency. Kung alam ng mga NGO na ginagamit ng Hamas ang ospital at ang tulong ay inililihis upang magtayo ng daan-daang kilometro ng mga lagusan tapos na nahimik sila, ayon sa kanya, kasabwat na rin sila. Ganito ang kalagayan sa Gaza ngayon at matagal na itong nararanasan. May armadong grupo sa ospital, mga NGO na naapektuhan ng politika at sistemang nagbura ng hangganan ng tulong at aktivismo. Hindi lang mga NGO ang gumagawa ng panlilinlang. Ganito na ang nangyari sa mga pangunahing international na organisasyon matapos ang ikalawang digmaang pandaigdig. Nilikha upang labanan ang mapaniil na organisasyon pero sila rin ang nauwi sa pagpopondo at pagtatakip sa kanila. Isa ito sa mga pangunahing hadlang sa anumang tunay na pagbangon o muling pagtatayo ng Gaza. Lahat ng ito, ang armadong lalaki sa ospital, mga NGO nagbubulag-bulagan at international na organisasyong ginamit ang taon sa politika kaysa sa pagprotekta sa sibilyan.
Ang mga media outlet na paulit-ulit lang sa pahayag at di nagtatanong ay nagtatakip sa isang organisasyong gumawa ng malupit at di makataong gawain. Si Arbel Yehud, dating bihag na Israeli, ay nagbahagi ng kanyang karanasan sa Hamas at mga taga-Gaza sa isang panayam ngayong linggo. Mahigit 1 taon matapos siyang makalaya at 4 na buwan matapos makasama si Ariel, hindi pa rin niya kayang magsalita ng hayagan tungkol sa 482 araw niyang pinagdaanan sa Gaza. Tinawag niya itong saradong maleta, masyadong masakit buksan. Sabay na dinukot sina Arbel at Ariel noong Oktubre 7. Sila ay binugbog, inatake, kinaladkad mula sa kanilang bahay at pinaghiwalay, 3 oras matapos silang makarating sa Gaza. Si Ariel ay nagtagal ng 738 araw sa pagkakabihag. Si Arbel ay nagtagal ng 482 araw, kadalasan ay mag-isa. Nang pinalaya si Ariel sa hostage deal noong Oktubre, nagkasama sila at napagtanto niyang hindi niya alam ang mga pinagdaanan nito. Inilarawan niya ang sandali na parang suntok sa sikmura at tila gumuho ang mundo, kaya nawalan siya ng malay sa pagkabigla. Sabi ni Arbel, tinago niya lahat, hinihintay ang tamang panahon na maikwento ito, pero hindi pa sila handa. Ang nagpatigil sa kanyang pananahimik ngayon ay nang marinig niya mula sa kapwa-bihag na si Romy Gonen ang paglalarawan ng pang-aabusong sexual na dinanas niya. Ayon kay Arbel, kabisado niya ang bawat detalye dahil halos pareho sila ng karanasan ni Romy araw-araw. Sa loob ng 482 araw, inamin niyang siya ay ikinulong sa ganap na pag-iisa, ginutom, dumanas ng psikolohikal, pisikal at sexual na pang-aabuso at binugbog ng matindi hanggang mabali ang kanyang mga tadyang. Inusisa at pinilit magpalit ng relihiyon sa Islam, pinalibutan ng mapanakit na sibilyan at mga batang pinalaki sa karahasan. Nasaan ang mga NGO, ang mga organization para sa karapatan ng kababaihan, ang mga duwag na media at ang mga Doctors Without Balls na organization? 3 beses niyang tinangkang wakasan ang buhay dahil akala niya walang ibang paraan ng pagtakas. Pagkalaya niya, mag-isa siyang lumapit sa gitna ng daan-daang armadong Hamas. Nag-iisang babae sa dagat ng mga berdeng headband, takot ngunit determinado mabuhay para muling makita si Ariel. Pareho nilang sinasabing patuloy silang lumalaban sa trauma, mga gabing walang tulog, flashbacks at pagkawala ng tahanan sa Niros. Sabi ni Arbel, mula nang bumalik ako, parang di pa ako muling nabubuhay. Tinutulungan ng mga NGO ang paghahanda para sa kasalukuyang mapanirang kampanya laban sa Israel. Lumaganap ang matinding galit na hindi lang hinahamon ang karapatan ng mga Hudyo sa sariling pagpapasya, kundi naging normal na rin ang lantad na puot laban sa kanila saan man sila naroroon. Wala sa mga ito ang dapat ikagulat ng sinuman. Ang kalihim general ng United Nations, Antonio Gutierrez mismo, ay nagpadala ng mensahe ng pagbati sa rehimeng Iranian sa anibersaryo ng 1979 Islamic Revolution na inilarawan niya bilang isang pagkakataon upang pagnilayan ang landas ng bansa at ang ambag nito sa pandaigdigang komunidad. Pinupuri ng pinuno ng United Nations ang isang rehimeng nagpopondo ng terorismo, pumapatay sa sariling mamamayan at nananawagan ng pagkawasak ng Israel. Ito rin ang parehong organisasyon na hindi pinalalampas ang pagkakataon na kondenahin ang Israel, ngunit may mahabang at nakakabahalang kasaysayan ng pagtanggap sa mga malulupit na leader. Mula sa pagtanggap kay Yasser Arafat na armado hanggang sa pulang alpombra para kay Muammar Gaddafi. Isipin mo ang kanilang pagkadismaya nang malaman nilang katang-isip lang si Admiral General Aladdin at hindi nila siya makakausap sa UN. Siguro mas mainam para sa UN na maghanap na lang ng isla para sa kanilang hilig. Balita ko binebenta ngayon ang St. James Island sa West Indies. Ang mga organisasyong ito at kanluraning media ang nagbigay legitimation at nagpasimula ng pagdami ng mga nagpapakitang tao na mga hangal sa mundo. Ang mga taong ginawang paraya na bansa ang Israel, isang target ng kanilang mapanirang galit, at silang lahat kasama ang Saudi at Qatari kapatirang Muslim. Ang pinansyal na suporta ay nagbigay legitimasyon sa Hamas at mamamatay taong rehimen para sa kanilang kalupitan dahil sa baluktot nilang pagpapahalaga. Hindi na nakakagulat na may mga tao sa Inglaterra na minamarkahan ang bahay ng mga Hudyo habang nagkukunwaring banal. Ginamit na dati sa Israel ang kunwaring malasakit sa mga Palestino bilang dahilan, kaya pamilyar na kami sa ganitong moral na pagkabulag. Maraming Israeli malapit sa Gaza ang matagal nang tumutulong sa kanilang kapitbahay doon. Sila pa ang nagdadala ng mga batang taga-Gaza sa mga ospital sa Israel para magpagamot kahit may mahigit 35 ospital sa Gaza. Binigyan nila ng trabaho ang mga magulang ng taga-Gaza, inimpleyo sa komunidad at naniwalang mananaig ang ugnayang pantao laban sa galit.
Noong Oktubre 7, ang mga bahay sa mga komunidad na tumulong sa mga taga-Gaza ay minarkahan ng mismong mga taong sinuportahan nila naging target at pinatay ng mga ito ang buong pamilya ng mga tumulong sa kanila. Paalala itong masakit na hindi laging kabutihan ang resulta ng mabubuting intensyon at madalas na hindi napapansin ng moral na pagpapakitang tao sa ibang bansa ang malupit na realidad dito. May perverted na gremlin na nagpapakita ng tunay na ugali sa All-Star Game. Para itong paraan ng mga mayabang at laos para magmukhang relevant at matalino. Wala ni isa sa kanila ang nagsuot ng watawat ng Nigeria o Sudan o binanggit ang kalupitang ginawa ng Islam sa gitnang silangan at Africa. Pero lahat sila ay pinupuntirya ang Israel, lahat sila ay eksperto sa mga sinasabi sa kanila na ginawa ng Israel. Hindi pa kasama rito ang mga naniniwala sa sabwatan, flat earth at mga itim na Muslim na sinasabing tunay na Hebreo. Talunan na sa kanyang pilit na pagpapakitang mabuti na patunayang tama kami, hindi sapat ang press vest para masabing tunay kang mamamahayag. Alam ng Hamas kung paano manipulahin ang prinsipyo at pagpapahalaga ng kanluran at gamitin ang galit sa mga lipunang kanluranin laban sa mga Hudyo para sa kanilang marahas na layunin tulad ng ginawa nila sa poster na ito. Patuloy kayong mag-enjoy sa paghuhusga sa Israel at mga Hudyo pero kami dito ay lumalaban sa kasuklam-suklam na jihadistang Islam. At maaari kayong gumawa ng mga dahilan kung bakit tama lang ang ginagawa nila sa amin pero kumakalat na ito sa paligid ninyo. Kayo ang mga taong linggo, kayo ang palaka sa kasabihan, unti-unting niluluto sa kumukulong tubig habang binabalewala ang banta ng Islam. Una nilang tinatarget ang mga taong Sabado, kasunod ang mga taong Linggo, kahit pa yung nakasuot ng nagbabanal-banalang kasuotan. Pero may mas malalim pang isyong kultural dito. Hindi nagkataon ang mga pagkabigong ito. Bunga ito ng paglayo ng pananaw sa buhay mula sa moral na pundasyon ng makabagong kanluran. Ibinahagi ng Israeli influencer na si Daria Laub-Suter sa social media ang isang post tungkol sa pagbagsak ng kanluran, lalo na ng intelektual na kaliwa. Ito ang kanyang sinabi. Lumilitaw ayon sa kanya na kapag tiningnan mo sa paglipas ng panahon ang mga taong tinalikuran ang pananampalatayang Hudyo-Kristiyano at ang kulturang umusbong mula rito, ang enlightenment, ang agham at ang moralidad ng Hudyo-Kristiyano ay hindi nila tunay na napapalaya ang kanilang sarili tungo sa mas mataas at sariling likhang moralidad. Kadalasan ang pagtutol sa kulturang kanluranin ay nauuwi rin sa pag-ayon sa kasamaan. Sabi niya, ang bagong secular na pananampalataya ay nagbibigay lang ng kumpiyansa sa sarili at paniniwala sa sariling moral na kataasan sa mga tagasunod nito. Lubos na mataas ang tingin sa sarili na walang lugar para sa pagdududa, kababaang loob o pagsusuri sa sarili. Kapag sinamba ng tao ang sariling katuwiran, paikot-ikot ang pag-iisip nila, laging dinadahilan ang sarili at nagiging katulad ng kasamaan na akala nila'y nilalabanan. Kapag nakita mo kung paano tumugon ang mga international na sistema sa Hamas, puno ng palusot, palamuti sa salita at pagtatakip sa kanilang gawain, madaling maunawaan ang ibig niyang sabihin. Dahil ito ay isang kabiguan ng moralidad, isang pagbagsak ng mismong ethical na gabay na dapat sanay umaakay. Mga makataong organization, mamamahayag, gumagawa ng patakaran at individual sa kanluran, lahat ay nagmumula at nagbabalik sa alikabok. Pumunta naman tayo sa Iran kung saan inilalahad ng Israeli na mamamahayag na si Tamir Morag ang pagsusuri kung saan patungo ang confrontation ng US at Iran at kailan, ayon kay Morag, dumarami na ang mga palatandaan. Ipinunto niya na ang ikalawang kalahati ng Marso ang pinakamalamang na panahon na handa at nakaposisyon ang Estados Unidos para sa posibleng pag-atake sa Iran at binanggit ang ilang magkakatugmang pangyayari. Malamang hindi kikilos ang US bago matapos ang Winter Olympics sa Pebrero 22. Darating ang USS Ford at strike group nito sa silangang Mediterranean sa loob ng 2 linggo. Ang USS Bush, pangalawang carrier, ay inutusan umanong maghanda para sa deployment at darating sa kalagitnaan ng Marso na bihirang magkasabay. Sabay-sabay na mag-ooperate sa ilalim ng CENTCOM ang 3 US aircraft carrier, Ford, Bush at ang nakadeploy na USS Lincoln. Ayon kay Morag, ang setup na ito ay nagbibigay sa US ng kakayahang maglunsad ng malakas na air campaign na may daan-daang sorties araw-araw. Kahit bago pa isama ang mga Amerikanong bomber sa mga base rito o ang participation ng Israel. Dagdag pa niya, binibigyan din ng timeline na ito si Pangulong Trump ng pagkakataong ipakitang sinubukan niyang makipagdiplomasya sa Iran. Kahit na ang mga agwat sa pagitan ng dalawang panig ay nagpapahirap na magkaroon ng kasunduan.
sa isang pag-uusap tungkol sa paksang ito na naganap sa aking programa sa Galay Israel Radio. Si Moshe Ashkenazi, na dati kong in-interview sa podcast, ay naglatag ng estratehikong pananaw tungkol sa estratehikong sitwasyon sa paligid ng Iran. Ang pangunahing punto niya ay mas malaki ang interes ng Amerika na pabagsakin ang rehimen ng Iran kaysa Israel at malaki ang mga implication nito. Sabi ni Ashkenazi, kapag napunta sa pro-Amerikano ang Iran, magkakaroon ng direktang at di-direktang impluensya ang US sa halos lahat ng pinagkukunan ng enerhiya sa Persian Gulf. Ang bagong hakbang ng US na limitahan ang langis mula Venezuela ay bahagi ng estratehiya nitong pigilan ang mga energy option ng Tsina. Sinabi rin niya na tutol ang mga estado sa Gulpo at Estados Unidos sa paligsahan ng armas nuklear sa rehiyon. Ayon sa kanya, para sa Iran, hindi ganoon kasakit ang pagsuko sa natitirang programang nuklear dahil malinaw na sinabi ng Israel na hindi nila ito papayagang manatili. Ang natitira ay ang long-range missile program ng Iran na tinawag ni Ashkenazi na tunay na estratehikong alalahanin. Nagtanong siya, bakit gumagawa ang Iran ng missiles na abot 5,000 kilometro kung lahat ng target sa rehiyon ay nasa 2,500 kilometro lang? Simple ang sagot niya. Matagal nang nais ng Iran na maging pandaigdigang Islamikong superpower, hindi lang regional na actor, ngunit sa tingin niya malabo itong makamit. Unti-unting nauubos ang oras ng mga Iranian patungo sa kapahamakan. Ngayon tingnan natin ang nangyayari sa Israel. Bihira kong talakayin ang panloob na politika rito dahil madalas itong mahirap ipaliwanag sa maikling podcast. Naging pampublikong usapin ang kahilingan ni Pangulong Trump ng US na ipagkaloob ng pardon ni Pangulong Herzog ng Israel kay Netanyahu sa kanyang kaso. Matapos punahin ni Trump si Herzog at sabihing dapat siyang mapahiya dahil hindi pinalaya si Netanyahu, sinabi ng Israeli social media commentator na si Dina Dromi na maaring mabuti ang intention ni Pangulong Trump. Pero hindi niya lubos na uunawaan ang agos sa lipunang Israeli. Isinulat niyang hindi bibigyan ni Pangulong Herzog ng pardon si Netanyahu dahil sa isang simpleng dahilan. Masigit ang takot niya kay Supreme Court Justice Yitzhak Amit kaysa respeto niya sa Pangulo ng pinakamakapangyarihang bansa. Sabi ni JR, kumikilos ang pamunuan ng politika sa Israel ayon sa takot at pananakot ng hudikatura. Habang marami sa publiko ang pagod na sa ganitong dinamika at handa na para sa isang constitutional showdown sa Israel. Ayon sa kanya, ang sino mang tumitingin sa pagkapangulo bilang stepping stone patungong punong ministro ay makitid ang isip na politiko, hindi matapang na leader. Direkta tayong dinadala sa mas malalim na krisis sa legal at politikal na sistema ng Israel. Hindi talaga pinaghaharian ng batas ang Israel. Kung totoo, wala sanang ganitong pangyayari, hindi na kailangan ng pardon o paglilitis. Ang legal na sistema ng Israel ay ginawang sandata ng mga piskal, legal na tagapayo, investigador, mamamahayag at ilang kampanteng hukom para mag-imbento ng paratang sa layuning pampolitika. Sila ang dapat managot. Mayroon tayong hudikatura na hayagang binabaliwala ang mga batas na ipinasa ng Knesset, isang hudikatura na itinuturing ang Knesset bilang isang hindi lehitimong institution, at mga hukom na inuuna ang sariling kagustuhan laban sa mga nasa kanan kaysa sundin ang batas. Hindi ganito dapat gumana ang demokrasya at ang mga kaganapan nitong mga linggo ay nagpatunay nito. Ipinapakita ng kwentong ito kung gaano kalalim ang hidwaan sa lipunang Israeli. Malalaking pera mula sa mga kaliwang grupo at mas masama mula sa Europa at Estados Unidos. Matagal nang dumadaloy ang pera mula USAID papuntang Israel para pabagsakin ang gobyerno at baliktarin ang demokratikong desisyon ng publiko. Dahil hindi tugma ang pagpiling iyon sa agenda ng pandaigdigang kaliwa. Matapos mabunyag ang panlilinlang ng Oslo, hindi na magagawa ang Islamikong Trojan Horse na layong wasakin ang Israel. Mula simula, kasinungalingan ang kasong legal at mabubunyag ito kung walang patawad. Kaya mas gusto ng karamihan na hindi ito mangyari. Samantala, naghahanda ang Israel para sa Ramadan ngayong linggo. Tuwing panahon ng kapistahan sa Hudyo-Kristiyano, naaalala natin ang masasayang pagdiriwang. Papasok na ang mundo ng Muslim sa Ramadan, kaya dapat tayong maghanda sa posibleng pagtaas ng karahasan at galit ng mga Muslim laban sa kufr o sa mga hindi naniniwala. Pinalalakas ng IDF ang presensya sa rehiyon at laging handa sa anumang posibleng paglala. Ang Judea and Samaria Division ay tatanggap ng dagdag na kumpanya lalo na sa Seam Zone at mga tawiran sa paligid ng Jerusalem.
Naghahanda ang mga opisyal ng seguridad dahil sa tumitinding tensyon. Kahit walang malalaki o matagumpay na teroristang pag-atake kamakailan dahil sa tuloy-tuloy na operasyong kontra-terorismo, iba ang ipinapakita ng datos ng intelihensya may nagaganap sa likod ng mga pangyayari. May kapansin-pansing pagtaas sa paghahagis ng bato at Molotov cocktail kamakailan, malinaw na senyales ng panibagong kaguluhan sa lugar. Umasa tayo na ang ating kahandaan ay tutulong sa kanila na mag-focus sa kanilang okasyon para tayo rin ay makapag-focus sa kalendaryong Hudyo. Buwan ng Adar, sinasabi natin na kapag nagsimula ang buwan ng Adar, pinapataas natin ang ating kasiyahan. Ang diwa ng Purim ay sumasaklaw sa buong buwan, kaya't panahon ito ng kasiyahan at magandang kapalaran para sa mga Hudyo. Hanggang dito muna. Ako si Daniel Seaman. Salamat sa pagsama sa akin dito sa Straight Up mula sa JNS Studios sa Jerusalem, Israel.